Sa mga unang taon ng rehimeng Nazi, ang pagpapalayas ng mga Hudyo ay isang direktang prioridad. Upang mapadali ito, nagkaroon ng mga kasunduan sa mga sektor ng Zionista. Kasabay nito, ipinamamalas ang ideya na ang Hudaismo, liberalismo at Zionismo ay magkakaibang pagpapahayag ng iisang organisadong grupo. Ang anumang pagtatangka na magtatag ng isang estadong Hudyo ay itinuturing bilang bahagi ng isang estruktura na kailangang wasakin. Sa loob ng bansa, ipinatupad ang mga batas upang paghiwalayin, pagyamanin at pilitin ang pag-alis. Sa labas, pinaplano ang mga operasyon upang palawakin ang patakarang ito lampas sa Europa. Sa Palestina, nagtatag ng isang espesyal na unit ng pagpatay at nagkaroon ng mga kontak sa mga lider Arabo upang palakasin ang isang karaniwang oposisyon. Bawat aksyon ay sumusunod sa iisang pattern, pigilan ang pagtatayo ng isang Hudyo na entidad pampulitika. Mula sa simula hanggang sa pagbasag ng mga kasunduan, bawat hakbang ay sumusunod sa isang linya na hindi lumihis. Ang layunin ay hindi ang pamumuhay ng magkakasama o ang paglilipat, kundi ang pinal na pagputol ng bawat kolektibong estruktura. Kung iyon ang layunin, ano ang iniisip ni Hitler nang malaman niyang umiiral ang Israel at nananatiling matatag? Kaya nagsimula ang puot ni Hitler sa Zionismo. Ang nakita niya sa Vienna ay nag-iwan ng marka sa kanya magpakailanman. Isang kilusang kilala bilang Zionismo ang nagsimulang kumalat sa ilang mga grupong Hudyo sa Europa. Ang layunin nito ay ipakita ang Hudaismo bilang isang pambansang identidad at hindi lamang relihiyoso. Sa mga lungsod tulad ng Vienna, malakas ang presensya ng ideyang ito. Sa unang tingin, tila ang ideolohiyang ito ay suportado lamang ng ilan, habang ang nakararami ay hindi tumatanggap dito at binabatikos pa nga ito. Ngunit ang tila pagkakaibang ito ay hindi totoo. Ang masusing pagsusuri ay nagpakita na ang paghihiwalay sa pagitan ng mga Zionista at mga Hudyo na liberal ay sadyang ginawa. Ang estratehiya ay ipakita na hindi lahat ng Hudyo ay sumusuporta sa nasyonalismo, kapag sa katunayan ay patuloy silang kumikilos bilang isang nagkakaisang blok. Ang sektor na nagpapakita bilang liberal ay hindi tinatanggihan ang mga Zionista, bagkus ay tinutukoy sila bilang mga hindi maingat dahil sa pagiging masyadong bukas tungkol sa kanilang mga layunin. Ngunit sa pribado, pareho silang may parehong pananaw sa grupo. Ang sinasabing dibisyon ay hindi higit sa isang harang. Ang pagkakaisang iyon ay bahagi ng isang pangkalahatang ugali na nagpapatuloy sa iba't ibang konteksto. Sa mga taon na ipinanganak ni Hitler sa Vienna, nakita niya kung paanong ang parehong mga Zionista sa kanilang direktang propaganda at mga Hudyo na isinusuong ang kasuotang kanlurang damit at nagsasalita ng mga progresibong pananalita ay patuloy na sumusuporta sa parehong kolektibong interes. Sa mga pahayagan, negosyo at mga puwang pangkultura, malinaw ang koordinasyong ito. Pinapalakas ng karanasang ito ang kanyang pananaw na ang komunidad ng mga Hudyo ay kumikilos bilang isang organisadong network, higit pa sa mga pagkakaibang panlabas na ipinapakita nila sa publiko. Ipinahayag niya na ang mga liberal na pahayag tungkol sa pagkakapantay-pantay o asimilasyon ay isang taktika lamang. Ayon sa kanyang pananaw, ang tunay na layunin ay mapanatili ang isang saradong identidad at palawakin ang kanilang impluensya sa lahat ng posibleng larangan. Hindi ito tungkol sa relihiyon o tradisyon, kundi isang pamamaraan upang mapanatili ang kontrol. Ang Zionismo, sa pagpapakita nito bilang isang kilusang nasyonalista, ay akma sa lohika na ito. Nang sabihin ng mga Zionista na ang layunin nila ay magkaroon ng isang tahanan sa Palestina, ininterpreta ni Hitler ito bilang isang dahilan upang makapagbuo ng isang base na hindi mababantayan. Hindi niya ito tinitingnan bilang isang lehitimong pagbabalik sa isang sinaunang lupain, kundi isang plano upang magtatag ng isang sentro ng operasyon na malayo sa abot ng ibang mga gobyerno. Ayon sa kanya, ang nasabing estado ay magsisilbing kanlungan para sa mga matutuklasang gumagawa ng mga krimen
at bilang lugar ng pagsasanay para sa mga magpapatuloy ng mga aktibidad mula sa labas. Ang problema, sabi niya, ay hindi kung ang mga Hudyo ay relihiyoso o moderno, kung may balbas o nagsusuot ng mga European na damit, kundi ang lahat ng ito ay bahagi ng isang sistema na inuuna ang kanilang sariling grupo sa lahat ng bagay. Ang saloobing ito ay hindi nagbabago anuman ang kapaligiran. Sa kanyang pananaw, ang panloob na pagkakaisa sa pagitan nila ay pinapalakas ang anumang pagtatangka ng tunay na pagsasama. Ang ipinamamalas ng ilan bilang pag-aangkop ay talagang isang mas tahimik na paraan upang manatiling magkasama at aktibo. Ang mga magagandang salita tungkol sa kapayapaan o katarungan ayon sa kanyang pananaw ay isang paraan upang ilihis ang atensyon. Sa ilalim, patuloy silang kumikilos bilang isang komunidad na may mahusay na estruktura, na may matibay na mga ugnayan at mga sariling alituntunin. At ang ganitong pamamaraan ng pagkilos ay hindi limitado sa Austria o Alemanya. Para sa kanya, ito ay isang pattern na inuulit sa lahat ng mga bansa kung saan sila naninirahan. Ang ideya ng pagkakaroon ng isang bansa sa loob ng isa pa gamit ang istruktura ng estado ng host upang protektahan ang kanilang sariling mga interes ay isa sa mga pinakanag-aalala sa kanya. Mula sa kanyang pananaw, hindi ito integrasyon, kundi pagsasamantala. Kaya't sa tingin niya, ang pagpapahintulot sa paglago ng Zionismo sa loob ng Europa ay nangangahulugang pagtanggap na ang organisasyong ito ay magpapatibay hanggang sa puntong hindi na ito makokontrol. Ang ideya ng paglilipat sa Palestina ay hindi ayon sa kanyang pananaw may tapat na layunin ng paninirahan at pakikisalamuha. Isa itong estratehiya upang magtatag ng isang punong tanggapan na walang mga sagabal. Sa kanyang mga sulat, iginiit niya na ang mga lider ng Zionismo ay hindi naghahanap ng solusyon sa isang problema ng identidad o pag-uusig, kundi lumikha ng isang legal na base upang palawakin ang kanilang mga network ng walang hadlang. Tiningnan niya ang Palestina hindi bilang isang kanlungan, kundi isang kampo. Bawat oras na binabasa niya ang mga publikasyon at mga talakayan tungkol sa paksang ito, laging pareho ang mga argumento. Lahat ay sumusunod sa isang malinaw na lohika, humingi ng awa, magtangkang magdemand ng mga karapatan at iwasang ipakita ang tunay na ginagawa nila sa likod ng lahat. Ang pamamaraang ito ay hindi nagbabago anuman ang bansa. Ganito rin ang nangyayari sa Pransya, sa Russia o sa Alemanya. Para sa kanya, magkapareho ang pattern. Ang proposisyon ng Zionismo ay hindi tinitingnan bilang isang mapayapang solusyon, kundi bilang isang garantiya na hindi maghihiwalay ang grupo. Ito ang nagsisilbing sentro upang ipagpatuloy ang kanilang mga plano. Ang mga salita at mga aksyon, aniya, ay nagpapatibay dito. Hindi ito isang biglaang desisyon, kundi isang operasyon na maayos na pinag-isipan. Sa buong teksto, patuloy na binigyang diin ni Hitler na ang Zionismo, malayo sa pagiging isang marginal na ideolohiya, ay isang bahagi ng isang pandaigdigang estruktura. Iniuugnay niya ito sa mga bangko, mga pahayagan, mga kilusang pampulitika at mga negosyo. Lahat, ayon sa kanya, ay konektado. Ang mga institusyong namamahala sa mga pondo, ang press na may impluwensiya sa opinyon ng publiko, at ang mga partidong sumusuporta sa ilang mga batas ay bahagi ng isang network kung saan inuulit ang parehong mga interes. Sa mga bansang nagpapahintulot ng mga bukas na kritisismo, nagbabago ang diskurso. Kung saan hindi maaring magsalita, gumagamit sila ng mga lihim na pamamaraan. Ang kakayahang mag-adapt sa kapaligiran ang siyang pinakakahanga-hanga. Sa anumang sitwasyon, nagagawa nilang magpatuloy. Kung hindi angkop ang mga batas, nilalampasan nila ito. Kung kinakailangan makipagnegosasyon, ginagawa nila ito. Kung kailangan manghimasok, ginagawa nila ito. Ayon kay Hitler, ang kakayahang magbago-bago ay hindi isang pagkakataon, kundi bahagi ng sistema. Ang prioridad ay mapanatili ang sentro at palawakin ang kanilang kapangyarihan. At ayon sa kanya, ang tanging paraan upang labanan ito ay sa pamamagitan ng isang organisadong tugon. Hindi makikinabang ang sinuman mula sa pagkalat o kaguluhan. Ang kanyang paglalarawan ay hindi isang simpleng banta, kundi isang kumpletong istruktura
na may malinaw na mga layunin. Inilalahad niya ito bilang isang pag-apruba ng kanyang posisyon. Hindi ito isang emosyonal na reaksyon ayon sa kanya, kundi isang tugon na batay sa pagmamasid. Naniniwala siya na ang anumang bansa na hindi kikilalanin ang dinamikang ito ay malalagay sa panganib. Ayon sa kanya, ipinakita na ng kasaysayan kung ano ang nangyayari kapag hindi nilalagyan ng limitasyon ang mga bagay sa tamang panahon. Ang mga halimbawa na ibinibigay niya ay iba-iba. Mula sa mga mahihirap na kalye kung saan nagsisimula silang mag-organisa, hanggang sa mga opisina sa mataas na antas kung saan ginagawa ang mga desisyon. Lahat ay sumusunod sa parehong pattern. Hindi mahalaga ang lugar, wika o kultura. Ang tanging mahalaga ay ang estruktura. Isang estruktura na, ayon sa kanyang pananaw, ay kailangang wasakin mula sa ugat. Sa buong kabanata, pinapalakas ni Hitler ang ideya na ang disiplina ng grupo ang kanilang pinakamalaking lakas. Ang bawat miyembro ay may papel. Mula sa mga ngalakal sa merkado hanggang sa bangkero sa lungsod, lahat ay may tungkulin. Pinapayagan nitong magpatuloy ng hindi nakakabahala at kapag may nagtatanong, ipinapakita nila ang kanilang sarili bilang mga biktima. Ang dobleng estratehiya, tahimik na aksyon at pampublikong pagiging biktima ay inilalarawan bilang kanilang pangunahing kasangkapan. Ayon sa kanya, ang mga lokal na batas ay madaling malalampasan gamit ang mga kakulangan sa batas o mga internasyonal na kasunduan. Kaya, maraming gobyerno na nagtatangkang pigilan ang impluensiyang ito ay nabigo. Hindi ito tungkol sa direktang lakas, kundi sa patuloy na presyon. Sa ilang mga kaso, ginagamit nila ang sistemang hudisyal at sa iba naman, ang kalakalan o diplomasya. Bilang tugon dito, inirerekomenda ni Hitler ang isang matatag at sentralisadong tugon, hindi sapat na limitahan ang ilang aspeto o magpatupad ng mga iisahang regulasyon. Kinakailangan na putulin mula sa ugat ang estruktura na nagpapahintulot sa pagpapalawak na ito. Hindi bilang isang gawa ng puot, kundi bilang isang hakbang ng pagtatanggol ayon sa kanya. Upang maiwasan na magpatuloy ang modelo na ito sa iba't ibang anyo. Ang pagsusuri ay nagtatapos sa isang malinaw na konklusyon. Ang banta ay hindi nagmumula sa mga individual na kilos o mga ideolohiyang nakikita, kundi mula sa isang network na alam kung paano mag-operate ng hindi natutukoy. Ang network na ito, ayon sa kanya, ay kailangang sirain ng may desisyon. At ang unang hakbang ay ang maunawaan kung paano ito talagang gumagana, lampas sa mga sinasabi nila sa publiko. Madilim na kasunduan na nagligtas sa libo-libo noong 1933. Nang makuha ng mga Nazi ang kapangyarihan sa Alemanya noong 1933, isa sa kanilang mga unang prioridad ay ang paalisin ang mga Hudyo mula sa bansa. Mula sa simula, malinaw ang layuning iyon. Sa loob lamang ng ilang buwan, libu-libong pamilya ang nagsimulang mawala ng kanilang mga trabaho, mga karapatan at seguridad. Samantala, sa loob ng kilusang Sionista, may ilang lider na nakakita ng isang hindi inaasahang pagkakataon. Kung kailangang umalis ng mga Hudyo mula sa Alemanya, maaaring Palestina ang maging destinasyon. Kasabay nito, tumataas ang presyon mula sa internasyonal na komunidad laban sa Alemanya. Sa iba't ibang mga bansa, nagsimulang mag-demand ang mga mangangalakal at mga organisasyong Hudyo ng isang boycott sa mga produktong Aleman. Nais nilang sirain ang ekonomiya ng Nazi bilang isang parusa sa kanilang pagtrato sa mga Hudyo. Ang kampanyang ito ay nagsimulang magkalakas, lalo na sa Estados Unidos, kung saan libo-libong tao ang tumigil sa pagbili ng mga produktong gawa sa Alemanya. Ang sitwasyong ito ay ikinabahala ng pamahalaang Nazi. Ang Alemanya ay nasa krisis at kinakailangan mag-export upang makaligtas. Kaya, sa gitna ng dalawang magkaibang interes, lumitaw ang isang proposisyon na magbubuklod sa parehong mga partido sa isang hindi inaasahang paraan. Sa isang banda, nais ng mga Nazi na umalis ang mga Hudyo mula sa bansa. Sa kabilang banda, ang mga Sionista ay nangangailangan ng mga tao at pera upang magtayo ng isang base sa Palestina.
Dito ipinanganak ang ideya ng isang kasunduan na magpapadali sa emigrasyon ng mga Hudyo mula sa Alemanya patungong Palestina habang pinoprotektahan ang ilang bahagi ng kanilang kapital. Ang kasunduang ito ay nakilala bilang ang Kasunduan sa Paglipat o Haavara. Ang mga negosasyon ay hindi publiko sa simula. Ginawa ito ng tahimik sa pamamagitan ng mga tagapamagitan. Sa panig ng mga Siyonista, may mga kinatawa ng ahensyang Hudyo na itinuturing itong isang masamang kinakailangan. Alam nilang ang pakikipagtulungan sa mga Nazi ay maaring magdulot ng mga moral na suliranin. Ngunit alam din nilang isa ito sa mga kakaunting paraan upang magligtas ng buhay at mailipat ang mga yaman nang hindi nawawala ang lahat. Sa panig ng Alemanya, may mga sektor sa loob ng Ministry ng Ekonomiya na nakikita ang inisyatibang ito bilang isang paraan upang maiwasan ang internasyonal na boycott, dagdagan ang mga export at mapalaya ang bansa mula sa isang populasyon na itinuturing na hindi kanais-nais ng rehimen. Itinatag ng pinal na kasunduan na ang mga Hudyo mula sa Alemanya na nais mag-emigrate patungong Palestina ay maaaring magdeposito ng kanilang pera sa isang espesyal na account sa Alemanya. Ang perang ito ay hindi direktang ilalabas mula sa bansa, kundi gagamitin upang bumili ng mga produktong Aleman na pagkatapos ay i-export patungong Palestina. Pagdating doon, ang mga kalakal ay ibebenta at ang nag-emigrang Hudyo ay tatanggap ng halaga ng kanilang pamumuhunan. Ibinabawas ang mga buwis at komisyon. Sa ganitong paraan, nakakagawa ang mga Nazi ng pag-export ng mga kalakal, nakakakuha ng bagong mga naninirahan ang mga Sionista na may mga yaman at nakakaligtas ang nag-emigrate na may bahagi ng kanyang pera. Ang plano ay opisyal na inaprubahan noong 25 ng Agosto ng 1933. Isa itong legal na kasunduan na pinirmahan ng mga autoridad ng rehimen Nazi at mga kinatawan ng kilusang Sionista. Ang kasunduang ito ay hindi ipinakita publiko bilang isang pakikipagtulungan. Ipinaliwanag ito ng bawat panig sa magkaibang mga salita. Ipinakita ng mga Nazi ito bilang isang hakbang pang-ekonomiya. Pinagpaliwanag naman ng mga Sionista ito bilang isang taktika ng kaligtasan. Ngunit sa mga pangyayari, ito ay isang limitadong pakikipagtulungan sa pagitan ng dalawang ideolohiyang nagkakagalit, ngunit may isang magkasamang layunin na ang mga Hudyo ay umalis mula sa Alemanya. Hindi lahat sa loob ng kilusang Sionista ay sumang-ayon. May mga lider na matinding kinondena ang kasunduan. Sinasabi nilang ang pagtanggap ng pera mula sa mga Nazi ay isang pagtataksil sa mga Hudyo na nagdurusa sa pag-uusig. Ipinagtanggol nilang pinapalakas nito ang international na boycott at nagbibigay ng lehitimasyon sa rehimen ni Hitler. Nagkaroon ng mga matinding pulong na pinag-usapan kung nararapat pa bang magpatuloy. Ngunit sa huli, ipinagpatuloy ang kasunduan. Sa Alemanya, ang programa ay gumana sa loob ng ilang taon. Ayon sa mga pagtatantiya, humigit kumulang sa 60,000 Hudyo mula sa Alemanya ang nag-emigrate patungong Palestina dahil sa kasunduan. Marami sa kanila ay mga taong may mga pag-aaral, teknikal na pagsasanay o karanasan sa negosyo. Pinatibay nito ang komunidad ng mga Hudyo sa Palestina, kapwa sa bilang at sa kanilang mga kakayahan. Bukod pa rito, nakatulong ito sa pagtatayo ng mga infrastruktura at mga kooperatibang pang-agrikultura na magiging mahalaga ilang taon pagkatapos. Ang perang nailipat sa pamamagitan ng sistemang Haavara ay naging susi sa pagbili ng mga lupa, pagbuo ng mga negosyo at pag-unlad ng mga kolonya. Isa itong paraan upang magpasok ng kapital nang hindi kinakailangang labagin ang mga batas ng Britanya hinggil sa palitan ng pera. Dahil sa panahong iyon, ang Palestina ay nasa ilalim pa rin ng kontrol ng Britanya at mahigpit ang mga patakaran para sa mga imigrante. Tanging ang mga tao lamang na may sapat na pondo o partikular na kasanayan ang pinapayagang makapasok. Ang kasunduan, kaya, ay nakatulong upang matugunan ang mga kinakailangang iyon. Sa kanilang bahagi, hindi nakikita ng mga Nazi ang kasunduan bilang isang kontradiksyon. Para sa kanila, ito ay isang kapaki-pakinabang na pulisiya sa panahong iyon. Wala silang simpatya sa Sionismo. Itinuturing pa rin ni Hitler at ng kanyang mga ministro ang mga Hudyo bilang isang banta.
Ngunit hanggat walang tiyak na solusyon, ang kontroladong emigrasyon ay tila kapaki-pakinabang. Pinayagan din ng kasunduan na mabawasan ang internasyonal na presyon sa pamamagitan ng pagpapakita na may organisadong labasan para sa mga Hudyo mula sa Alemanya. Habang lumilipas ang panahon, nagbago ang politikal na kapaligiran. Noong 1935, ipinasa ang mga batas ng Nuremberg na legal na pinaghiwalay ang mga Hudyo mula sa natitirang populasyon. Bawat araw, mas kaunti ang mga espasyo para sa mga Hudyo sa pampublikong buhay. Ang mga negosyo, mga paaralan, mga media, lahat ay nagsara. Tumindi ang mga pag-atake. At gayunpaman, ang kasunduan sa paglipat ay patuloy na nagpapatakbo, bagamat may mga karagdagang hadlang. Ang ilang sektor ng Partido Nazi ay nagsimulang magpahayag ng kritisismo sa kasunduan. Sinasabi nilang isang pagkakamali ang patuloy na pagpapahintulot sa paglabas ng mga Hudyo na may pera. Ipinagpapalagay nila na ang mga pondo ay nakakatulong sa pagtatayo ng isang estadong Hudyo na sa kanilang pananaw ay mapanganib. Sa mga diskusyong ito sa loob, may mga ministro at opisyal na nagmungkahi ng pagsasara ng programa. Ngunit may mga mas pragmatiko na nagsabi na habang wala pang ibang mas radikal na plano, mas mabuting magpatuloy na lamang. Ang debate ay tumagal ng ilang taon, hindi hanggang noong 1938 pagkatapos ng gabi ng mga basag na bintana na nagbago ang sitwasyon. Mula sa puntong iyon, tumaas ang karahasan at naging mas agresibo ang pulisiya ng Nazi. Ang mga posibilidad ng emigrasyon ay drastic na nabawasan, nagsara ang mga konsulado. Ang mga hadlang sa batas ay tumaas, at kasabay nito, nawalan ng lakas ang kasunduan sa paglipat. Sa buong pagiral nito, iniwan ng kasunduan ang isang bakas na mahirap purahin. Sa Palestina, nakatulong ito sa pagbuo ng mga pundasyon ng magiging estado ng Israel. Sa Alemanya, nagsilbing pansamantalang balbula ng pag-escape. Para sa libu-libong Hudyo na nakaligtas, naging isang lifesaver ito. Ngunit para sa iba, ito ay nagkaroon ng moral na kontradiksyon, makipagtulungan sa rehimen na nanguusig sa kanilang sariling bayan. Ang kaso ng Haavara ay natatangi. Walang ibang kasunduan na katulad nito sa modernong kasaysayan. Isang diktadurang antisemitiko at isang kilusang pambansang Hudyo ang nagtulungan para sa magkasalungat na interes. Ang bawat isa ay may layunin. Bawat isa ay tinitingnan ng isa bilang kaaway, ngunit tinanggap sa isang sandali ang isang solusyong magkakasama. Ang kasunduan ay hindi nagbura ng mga pagkakaiba sa pagitan ng mga Nazi at mga Sionista. Ipinakita lamang nito na sa gitna ng desperasyon at pangangailangan, maaaring magtaglay ng pagkakatugma sa loob ng ilang linggo, mga buwan o taon. Ang mga sumunod na pangyayari, ang mga deportasyon, ang mga kampo, ang mga gas chamber ay nagpatunay na ang pagkakatugmang iyon ay isang maikling pahinga lamang. Ngunit habang ito ay tumagal, binago nito ang buhay ng libu-libong tao. Ang iba ay nakapag-umpisa ng bago. Ang iba ay walang oras. At lahat ng ito ay nagsimula sa isang papel na pinirmahan noong Agosto ng 1933 nang ang dalawang magkaaway na ideolohikal ay tinanggap na sa isang sandali, maaari nilang gamitin ang isa't isa upang isulong ang kanilang mga layunin. Ang lihim na plano ni Hitler para magwasak ng mga Hudyo sa Palestina. Nang magsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang Hilagang Afrika ay naging isang estratehikong lugar. Hindi lamang dahil sa lokasyon nito, kundi pati na rin sa kalapitan nito sa mandato ng Britanya ng Palestina, kung saan naninirahan ng libu-libong mga Hudyo. Para sa mga lider ng Nazi, ang teritoryong iyon ay naging posibleng pagpapalawak ng kanilang patakaran ng pagpatay. Ang ideya ay hindi bago. Sa Berlin, tinalakay na ang paglutas din ng isyu ng mga Hudyo sa Palestina kung papayagan ng mga kondisyon. Ang susi ng plano ay ang pag-abante ng Afrika Korps, ang puwersang pinamumunuan ni General Erwin Rommel. Ang opisyal na misyon nito ay talunin ang mga Briton at kunin ang kontrol ng Suez Canal. Ngunit may higit pa sa likod ng opensibang iyon. Kasabay nito, ang mga Nazi ay nagtatag ng isang espesyal na unit na tututok sa pagsunod sa hukbo, ang Einsatzgruppe Ägypten.
Ang unit na iyon ay hindi isang karaniwang unit ng labanan. Binubuo ito ng mga opisyal ng SAS at mga ahente ng serbisyong panseguridad. Ang kanilang layunin ay malinaw. Kapag ang hukbong Aleman ay nakapasok na sa Palestina at Ehipto, sila ang mangunguna sa pagtukoy, pag-aresto at pag-aalis ng mga Hudyo sa rehiyon. Ang modelo ay pareho sa ginamit sa silangang Europa, mga listahan, mga operasyon at mga pagbitin. Ang Einsatzgruppe Ägypten ay nilikha ng lihim. Ang mga kasapi nito ay pinili mula sa mga may karanasan na sa mga operasyon sa Polonya at Unyong Sobyet. Ang grupo ay maliit sa bilang ngunit idinisenyo upang makipag-ugnayan sa mga lokal na puwersa na may simpatiya sa nasismo. Isa sa kanilang pinakamahalagang kontak ay ang Mufti ng Jerusalem, si Haj Amin al-Husseini. Ang Mufti ay isang pangunahing tauhan sa mga plano ng mga Aleman. Nagpunta siya sa Berlin pagkatapos makipagtulungan sa mga pag-aalsa ng mga Arabo laban sa mga Briton. Doon siya ay tinanggap bilang isang alyado. Nagkaroon siya ng mga pagpupulong kay Himmler at sa iba pang mataas na opisyal ng Ikatlong Reich. Ang kanyang impluensya sa mundong Islamiko ay tiningnan bilang isang kapaki-pakinabang na kasangkapan upang ikalat ang mensahe ng nasismo. Sa kanyang mga radyo broadcast na isinagawa sa Arabiko, inuulit niya ang mga mensaheng antisemitiko at sinuportahan ang layunin ng Nazi bilang isang paraan upang palayain ang Palestina mula sa pamumuno ng mga Hudyo. Ang mga plano ng Einsatzgruppe Ägypten ay kinabibilangan ng suporta mula sa mga istruktura na naitatag na sa Cairo, kung saan ang mga ahente ng intelligence ng Aleman ay naglagay ng mga tauhan. Nagkaroon din sila ng mga mapa at listahan mula sa mga lokal na kasamahan. Kapag pumasok ang mga tropang Aleman sa Palestina, magsisimula na ang operasyon ng grupo. Ang mga ulat mula sa loob ng Aleman ay nagpapakita na seryoso ang pagpaplano. Hindi ito isang malabong ideya, kundi isang operasyon na dinisenyo ng may katiyakan. Isa sa mga opisyal na namumuno sa plano ay si Walter Rauff, nakilala sa kanyang partisipasyon sa paggawa ng mga truck na ginagamit sa gas chamber sa Europa. Ang kanyang presensya ay nagpapakita na ang mga intensyon ay higit pa sa simpleng repression. Ito ay tungkol sa pisikal na pag-aalis ng buong populasyong Hudyo sa lugar. Sa Palestina, ang komunidad ng mga Hudyo ay may kaalaman sa mga panganib. Sinusubaybayan nila ang mga galaw ni Rommel at ng Afrika Korps. Naghahanda sila para sa pinakamasama. Ang ilang mga grupo ay nagsasanay ng mga sibilyan. Nagtatayo sila ng mga silungan at gumagawa ng mga plano ng evakuasyon sakaling magkaroon ng invasyon. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, alam nila na kung ang mga Nazi ay darating, kaunti lamang ang kanilang magagawa. Ang pag-abante ni Rommel sa Afrika ay mabilis sa simula. Noong 1942 ang mga tropang Aleman ay umabot lamang ng ilang daang kilometro mula sa hangganan ng Ehipto at Palestina. Mula sa Berlin, sinusubaybayan ang progreso ng may kasiyahan. Ang posibilidad ng pagpasok sa Jerusalem ay tila malapit na. Ang mga Nazi radio station sa Arabiko ay nagsimula ng magsalita tungkol sa malaya at walang Hudyo na Arabong hinaharap. Ngunit nagbago ang takbo ng digmaan. Noong Oktubre ng taong iyon, sa ikalawang labanan ng El Alamein, ang mga puwersang Briton ay nagawang pigilan ang pag-usad ng mga Aleman. Isang mahalagang pag-ikot. Ang Afrika Korps ay nagsimulang umatras. Ang plano na makapasok sa Palestina ay gumuho. Gayunpaman, ipinapakita ng mga dokumento ng Ikatlong Reich na ang ideya ng pag-exterminate sa mga Hudyo sa Palestina ay hindi kailanman naiwala. Ito ay ipinagpaliban lamang dahil sa mga dahilan ng militar. Ang pagtutok sa ganap na eliminasyon ng mga Hudyo ay isang pangunahing bahagi ng patakarang Nazi at ang mga teritoryo ng British Mandate ay bahagi ng lohika na ito. Patuloy na nakipagtulungan ang Mufti ng Jerusalem sa mga Nazi kahit na pagkatapos ng kabiguan sa Hilagang Afrika. Naglakbay siya sa iba't ibang bahagi ng Europa, bumisita sa mga kampo ng pagsasanay ng mga Bosnyang Muslim na nakikipaglaban kasama ang SS at nagpapanatili ng malapit na relasyon kay Himmler. Ang kanyang galit sa mga Hudyo ay lantaran.
ipinahayag niya ito sa mga talumpati, mga polyeto at mga pulong. Para sa mga Nazi, siya ay isang kapakipakinabang na kaalyado, bagaman may mga limitasyon. Sa mga arkibong Aleman, may mga ebidensya na ang mga autoridad ng Nazi ay nagplano ng pagpapadala ng mga Hudyo mula sa Europa patungong Palestina, hindi bilang isang solusyon, kundi bilang bahagi ng isang pansamantalang estratehiya. Nais nilang ang mass arrival sa Palestina ay magdulot ng kaguluhan at paglaban ng mga Arabo na nagpapahina sa parehong mga Hudyo at mga Briton, isang doble na laro. Sa isang banda, itulak ang mga Hudyo palabas ng Europa. Sa kabila, magsanhi ng mga alitan sa gitnang silangan. Kapag sinusuri ang papel ng Einsatzgruppe Ägypten, makikita na ang kanilang misyon ay hindi lamang nakatuon sa digmaang militar. Ipinapakita ng kanilang pag-iral na ang intensyon ng pag-exterminate sa mga Hudyo ay hindi limitado sa Alemanya o Poland. Isa itong global na plano at kasama ang Palestina. Hindi nakarating ang grupo sa pagpapalawak sa bukas na larangan, ngunit ang kanilang mga kasapi ay handa. Malinaw ang kanilang mga utos. Kailangan na lamang ang pagkuha ng teritoryo. Dahil hindi natamo ang yugtong iyon, ang grupo ay tinanggal at ang mga kasapi nito ay inilipat sa iba pang mga unit sa Europa. Ang ilan sa kanila ay lumahok kalaunan sa mga operasyon ng pamiminsala sa Balkans. Ang pag-iral ng grupong ito ay itinanggi sa loob ng mga taon. Hindi ito gaanong tinalakay sa mga paglilitis pagkatapos ng digmaan. Tanging sa paglipas ng panahon at sa pamamagitan ng mga na-declassify na dokumento, naipon ang kanilang kasaysayan. Ngayon, alam na ang Palestina ay nakatarget ng mga Nazi, hindi bilang isa pang teritoryo, kundi bilang isang pangunahing lugar upang palawakin ang kanilang programa ng pag-exterminate. Ang mufti, sa kanyang bahagi, ay hindi kailanman hinatulan. Sa pagtatapos ng digmaan, tumakas siya. Naging ilang sandali siya sa France, pagkatapos sa Egypt. Doon ipagpatuloy niyang ipinakalat ang kanyang antisemitic na pananaw. Hindi siya nagpakita ng pagsisisi. Para sa kanya, ang alyansa sa mga Nazi ay bahagi ng kanyang laban para sa isang gitnang silangan na walang presensya ng mga Hudyo. Ang plano na puksain ang mga Hudyo sa Palestina ay bahagi ng isang mas malawak na polisiya. Hindi ito isang improbisadong inisyatiba. Ito ay isinulat, tinalakay at sinusuportahan ng mga pinakamataas na antas ng rehimen. Ang mga dokumento, mga utos at mga pangalan ay nakatala. Ang mundo ng Arabo ay tiningnan bilang isang bagong eksena kung saan ipapatupad ang mga parehong teknika ng pagkawasak na ginamit na sa Europa. Ang kasaysayan ng Einsatzgruppe Ägypten at ng pag-usad patungong Palestina ay isa sa mga pinakamalinaw na ebidensya na ang ideolohiyang Nazi ay walang mga hangganan. Hindi lang ito tungkol sa paglilinis sa Alemanya o Poland. Isa itong global na digmaan laban sa isang tiyak na grupo. At kung ang Africa Corps ay nakarating ng kaunti pa, ang kasaysayan ng Palestina ay magiging lubos na naiiba. Paano ginamit ni Hitler ang Islam upang salakayin ang Sionismo sa gitnang silangan? Habang umuusad ang digmaan, naisip ng rehimen ng Nazi na maaaring maging isang matabang lupa ang mundo ng mga Arabo para sa kanilang mensahe. Hindi lang ito tungkol sa pag-impluensya sa mga gobyerno o lider, kundi pati na rin sa direktang pag-abot sa mga tao. Upang magawa ito, bumuo ang Berlin ng isang estratehiya ng propaganda na angkop sa wika at mga kaugalian ng lokalidad. Mula sa kabisera ng Alemanya, nagtatag sila ng isang himpilan ng radyo na nagbabalita sa wikang Arabo. Ang nilalaman nito ay idinisenyo upang makuha ang simpatya ng mga tagapakinig sa hilagang Aprika at gitnang silangan. Ang layunin ay ipakita ang Alemanya bilang isang makatarungang kaibigan ng Islam laban sa kolonyalismong Britaniko at Pranses at isang hayagang kalaban ng Sionismo. Sa mga programang iyon, paulit-ulit na binabanggit ang mga pahayag laban sa mga Hudyo, mga Briton at mga komunista. Ang estratehiya ay paghahaluin ang mga elementong relihiyoso sa mga mensaheng pampolitika. Binanggit ang mga talata mula sa Quran, pinag-uusapan ang laban kontra okupasyon at itinuro ang mga Hudyo bilang ugat ng lahat ng kasamaan sa rehiyon.
Isa sa mga pangunahing boses sa mga transmisyon na ito ay ang mufti ng Jerusalem, si Haj Amin al-Husseini, na naging aktibong kasamahan ng makinaryang Nazi. Mula sa Berlin, nagtatala siya ng mga talumpati na naghihikayat sa mga Muslim na sumali sa laban kontra Sionismo. Hindi niya ito ginagawa bilang isang hiwalay na lider relihiyoso, kundi bilang isang sentral na figura sa propaganda ng Ikatlong Reich. Sa kanyang mga talumpati, ipinakita ng mufti ang layunin ng Nazi bilang tugma sa Islam. Sinasabi niyang ang mga Hudyo ay karaniwang kaaway at ang Alemanya ay nirerespeto ang mga tradisyon ng Muslim. Inaangkin niyang ang tagumpay ng Axis ay magdadala ng kalayaan sa Palestina. Ang mga salitang ito ay hindi basta-basta. Bahagi ito ng isang script na inaprubahan ng mga mataas na opisyal na Aleman. Ang mga recording ay ipinapadala mula Berlin at ipinapalabas sa radyo sa buong gitnang silangan. Kasabay nito, nag-iimprenta ng mga pamphlet at flyer sa wikang Arabo na inuulit ang parehong mensahe. Ang mga materyales na ito ay ipinamahagi ng mga ahente ng Alemanya o sa pamamagitan ng mga lokal na kontak. Ang nilalaman ng propaganda ay nakatuon sa ilang mga pangunahing punto. Una, ipinakita nito ang mga Hudyo bilang isang banta sa mga mamamayang Arabo. Sinasabi nilang ang mga Sionista ay nais agawin ang Palestina at paalisin ang mga Muslim. Pangalawa, ipinakita nila ang mga Briton bilang mga kasabwat sa planong iyon. Pangatlo, inilarawan nila ang Alemanya bilang tanging bansa na tunay na sumusuporta sa layunin ng mga Arabo. Bukod dito, ginamit nila ang mga pangyayaring pangkasaysayan upang patatagin ang mensahe. Binanggit ang Deklarasyong Balfour bilang isang pagtataksil, inalala ang mga pag-aalsa ng mga Arabo at ipinakita na ang mga tradisyonal na lider ay pinaniwala ng kanluran. Lahat ng ito ay ipinapakita bilang patunay na ang tanging paraan upang baguhin ang kapalaran ng rehiyon ay ang sumanib sa Axis. Hindi lang nakatuon ang mga Aleman sa radyo, nagpursigi rin silang magtatag ng mga network ng print media bagaman hindi kasing tagumpay. Sa ilang mga kaso, pinunduhan nila ang mga pahayagang Arabo na naglalathala ng mga artikulong pabor sa Berlin. Sa iba naman, nag-alok sila ng mga nilalaman na nakasulat na maaring iprint ng mga lokal na editor bilang kanila. Ang figura ng mufti ay napakahalaga sa estratehiyang ito. Hindi lang siya isang simbolo, kundi isang aktibong tagapag-operate. Lumalahok siya sa mga pulong, nagmumungkahi ng mga ideya, nagwawasto ng mga teksto at nananatiling may patuloy na ugnayan sa mga serbisyo ng propaganda ng rehimen. Ang kanyang antas ng partisipasyon ay napakataas na nagkaroon pa siya ng isang opisina sa loob ng makinarya ng radyo. Mula doon, sinusubaybayan niya ang paggawa ng mga programang relihiyoso, mga interview, mga balitang pambansa at mga pahayag na pampolitika. Gumamit siya ng wika na maingat na binuo, na pinagsasama ang mga banal na sanggunian sa mga panawagan para sa aksyon. Nagsasalita siya ng may emosyon, naghahanap ng koneksyon sa mga pagkabigo ng mga Arabo. Kasama sa propaganda ang musika, mga himno at mga epekto ng tunog na nagpapalakas ng epekto. Ang mga transmisyon ay tinanggap sa mga lungsod tulad ng Cairo, Damasco, Baghdad at Jerusalem. Sa kabila ng sensura ng mga Briton, nakarating pa rin sila sa isang mahalagang bahagi ng populasyon. Napansin ng mga ahensyang lihim ng Britanya ang panganib ng kampanyang ito. Sa ilang mga ulat, binanggit nila na ang radyo ng Berlin sa Arabo ay nakalikha ng simpatya sa ilang mga grupo. Ang mga kolonyal na autoridad ay sinubukang i-block ang signal, ngunit hindi laging magtagumpay. Sa mga tekstong ginawa ng rehimen ng Nazi, ang mga Hudyo ay inilarawan bilang mga mananakop. Sinasabi nilang ang Sionismo ay hindi isang kilusang pagpapalaya, kundi isang internasyonal na sabwatan upang kontrolin ang mga banyagang lupain. Ang naratibong ito ay paulit-ulit sa bawat talumpati, bawat flyer at bawat recording. Ang mga mensahe ay hindi lamang nakatuon sa pangkaraniwang publiko. Layunin din nilang impluwensyahan ang mga lokal na lider, relihiyoso, intelektual at militar. Ang layunin ay lumikha ng isang kapaligiran ng pagtanggi sa Sionismo mula sa loob ng mundo ng mga Arabo. Para dito,
Nagsasagawa sila ng mga pribadong pulong, nagpapadala ng mga mensahero, at nag-aalok ng mga simbolikong tulong. Hindi lamang mga salita ang ginagamit sa propaganda. Kasama rin dito ang mga konkretong pangako. Halimbawa, tinitiyak ng mufti na pagkatapos ng tagumpay ng Axis, ang Palestina ay malilinis, ang mga Hudyo ay mapapaalis, at isang bagong kaayusan batay sa pagkakapatiran ng Islam ay itatatag. Bagaman ang mga pangakong ito ay walang tunay na batayan, nagagawa nilang pukawin ang mga damdamin. Bukod sa mga transmisyon sa Arabo mula sa Berlin, sinubukan ng mga Nazi na maabot ang kanilang mensahe sa pamamagitan ng iba pang mga kanal. Isa sa mga ito ay ang paggamit ng mga bilanggo ng Muslim sa mga kampong Aleman. Ang ilan sa mga detinidong ito, partikular ang mga sundalong nahuli sa Hilagang Aprika, ay ginamit sa mga kampanya ng maling impormasyon. Pinapayagan silang mag-record ng mga mensahe para sa kanilang mga pamilya o komunidad kung saan pinupuri ang Alemanya at binabatikos ang mga kaalyado. Sa ilang pagkakataon, nagdaos ng mga seremonyang Muslim sa loob ng teritoryo ng Alemanya na pinangangasiwaan ng SS. Ang mga seremonya ay kino-convert at ipinapakita bilang ebidensya ng respeto sa Islam. Pagkatapos, ipinapalabas ito sa mundo ng Arabo upang patatagin ang ideya na ang Ikatlong Reich ay hindi kaaway ng mga Muslim. Ang pakikipagtulungan sa mufti ay kinabibilangan ng mga pulong sa mga mataas na opisyal ng partido ng Nazi, kabilang sina Himmler at Ribbentrop. Sa mga pulong na ito, tinalakay ang mga paraan upang paigtingin ang kampanya laban sa mga Hudyo. Nagmumungkahi ang mufti ng mga konkretong hakbang tulad ng pagpigil sa emigrasyon ng mga Hudyo patungong Palestina at pagpapalakas ng presyon sa mga gobyernong Arabo na tumatanggap ng mga refugee. Nagtatag ng isang espesyal na unit sa loob ng makinarya ng propaganda na nakatuon lamang sa mga bansang Arabo. Ang koponang ito ay binubuo ng mga eksperto sa wika ng Arabo, kasaysayan ng Islam at kultura ng Gitnang Silangan. Ang kanilang misyon ay lumikha ng material na mukhang lokal kahit na ito ay ginawa sa Alemanya. Nagtrabaho rin sila upang maglunsad ng mga chismis na pabor sa rehimen ng Nazi. Halimbawa, ipinamamalas ang ideya na si Hitler ay lihim na niyakap ang Islam, o kaya naman ay plano niyang magtayo ng isang malaking mosque sa Berlin. Bagaman maliwanag na mga kasinungalingan, kumalat ang mga kwentong ito at pinaniniwalaan ng mga sektor na may pagdududa na sa kapangyarihang Britaniko at Pranses. Isa pang ginagamit ay ang sine. Sa ilang mga lungsod, ipinalabas ang mga dokumentaryong Aleman na may subtitle sa Arabo kung saan ipinapakita ang Ikatlong Reich bilang tagapagtanggol ng kaayusan at tradisyon. Ang mga palabas na ito ay kalimitang sinasamahan ng mga talakayan o mga materyales na nakaprint. Ang papel ng lokal na pamamahayag ay halo-halo. Habang ang ilang pahayagan ay sumusuporta sa linya ng Nazi, ang iba ay mas maingat. Ngunit ang makinarya ng propaganda ay hindi naghahangad ng pagkakaisa, kundi penetrasyon. Sapat na makarating ang isang bahagi ng mensahe upang magdulot ng epekto. Ang digmaan sa Hilagang Aprika ay nagbigay ng pagkakataon sa mga Aleman upang palakasin ang kanilang impluensya. Nang umusad ang mga tropa ng Africa Corps, ipinamahagi ang mga materyales sa Arabo sa bawat lugar na nasakop. Ipinangako sa mga naninirahan na sila ay maliligtas mula sa pamumuno ng mga Europeo. Bilang kapalit, humiling ng moral at logistikal na suporta laban sa mga Hudyo at mga kaalyado. Sa Libya, Tunisia at Ehipto, natagpuan ang mga flyer na nilagdaan ng mufti na nag-aanyaya ng pagkakaisa ng Islam upang paalisin ang mga Siyonista. Ang mga tekstong ito ay itinatapon mula sa mga eroplano o ipinagkaloob ng mga sundalo. Ginamit din ang mga loudspeaker sa mga mobile na karabana na naglalakbay sa mga bayan na may mga mensahe na nakarekod. Nakita rin ang mga pagtatangka na magbuo ng mga unit ng Muslim sa loob ng hukbong Aleman. Bagaman hindi sila nagtagumpay, nagsanay ng ilang mga grupo na ipinakita bilang patunay ng alyansa sa pagitan ng Islam at ng Ikatlong Reich. Ang mga eksperimento na ito ay malawakang ipinakalat sa propaganda ng visual at radyo. Sa isang simbolikong antas,
Pinapalaganap ang ideya na si Hitler at Mahoma ay may mga karaniwang kaaway. Nag-publish ng mga ilustrasyon kung saan ipinakita silang parehong mga bayani na lumalaban sa imperialisong Hudyo. Ang mga paghahambing na ito ay nakakasakit para sa marami, ngunit sa ilang mga radikal na bilog, ito ay tinanggap ng may kasiyahan. Ang epekto ng propaganda na ito ay hindi pare-pareho. Sa ilang sektor, nagdulot ito ng pagtanggi, lalo na sa mga nagduda sa mga Europeo, alinman sa alinmang panig. Ngunit sa iba, malalim ang naging epekto. May mga relihiyosong lider at politiko na tinanggap ang retorika ng Nazi at ginamit ito sa kanilang sariling mga talumpati. Pagkatapos ng digmaan, ang ilan sa mga materialis na ito ay ginamit bilang ebidensya sa mga internasyonal na paglilitis. Napatunayan na ang makinarya ng propaganda ng Nazi ay aktibong nagtrabaho upang impluensyahan ang opinyon ng publiko ng Arabo para sa mga layuning anti-sionista at antisemita. Ang pamana ng kampanyang ito ay nakaligtas sa pagbagsak ng Ikatlong Reich. Ang ilang mga naratibo ay patuloy na kumalat sa mga Arabong media sa loob ng mga dekada. Ang mufti, sa kanyang bahagi, ay hindi kailanman hinatulan at patuloy na isang kontrobersyal na figura hanggang sa kanyang kamatayan. Ang alyansa sa pagitan ng mga Nazi at ilang mga lider ng mundo ng Islam ay hindi malawak o pare-pareho, ngunit ito ay totoo at na-dokumentaryo. Isa ito sa estratehiyang Aleman upang pahinain ang mga kaalyado at pigilan ang migrasyon ng mga Hudyo patungong Palestina. Ang malaking kontradiksyon, mga kasunduan sa mga gobyernong may galit sa mga Hudyo. Sa simula ng mga taon ng 30, habang ang antisemitismo ay lumalaganap sa buong Europa, nagsimulang maghanap ang ilang sektor ng kilusang sionista ng mga kasunduan sa mga gobyernong hayagang tumatanggi sa mga Hudyo. Ang layunin ay hindi ideolohikal. Praktikal ito. Ilabas ang mga tao mula sa mga teritoryong kaaway at dalhin sila sa Palestina. Ang pangangailangan na ito ang nagtulak sa mga lider ng sionista na makipag-ayos sa mga tao na sa ibang konteksto ay magiging mga hayagang kaaway. Sa Alemanya, ang pag-akyat ni Hitler ay nagbago ng lahat ng bigla. Ang mga batas ng eksklusyon at mga atake laban sa komunidad ng mga Hudyo ay dumami. Sa ganitong kalagayan, nagsimulang kumalat ang ideya ng isang kasunduan sa mga Nazi. Marami ang hindi makapaniwala. Ngunit mula sa perspektibong sionista, bawat araw na lumilipas ng hindi na ililigtas ang kanilang mga kababayan ay isang mas malaking panganib. Ang panukala ay simple. Ibebenta ng mga Hudyo sa Alemanya ang kanilang mga ari-arian at ilalagay ang pera sa isang nakatagong account. Ang perang iyon ay gagamitin upang mag-import ng mga produktong Aleman patungong Palestina. Pagkatapos, doon ay ibebenta ang mga ari-arian at makakatanggap ang emigrante ng bahagi ng kanyang orihinal na kapital. Isa itong formula upang iwasan ang mga restriksyon sa paggalaw ng pera at malampasan ang boycott ng ekonomiya laban sa Alemanya. Para sa mga Nazi, kapaki-pakinabang din ito. Nag-e-export sila ng mga produkto, kumikita ng pera at nag-aalis ng mga mamamayang ayaw nila. Ang kasunduan ay nilagdaan noong Agosto ng taon ng 1933. Tinawag itong kasunduan sa paglipat o haavara. Bagamat limitado ang saklaw, ito ay isang mahalagang kasangkapan upang mailabas ang libu-libong mga Hudyo mula sa bansa. Isa rin itong dahilan ng pagkakabahabahagi sa loob ng mga sektor ng Hudaismo. Maraming mga lider ng komunidad ang inakusahan ng mga sionista ng pagtataksil sa laban kontra sa rehimen ng Nazi. Ang World Jewish Congress halimbawa ay ipinagtanggol ang kabuuang boycott ng Alemanya. Ngunit ang Jewish Agency para sa Palestina na kontrolado ng mga sionista ay may iba pang mga prioridad. Para sa kanila, ang magligtas ng mga buhay at magtayo ng hinaharap na estado ay masagarang kailangan kaysa sa pagpaparusa sa rehimen ng Alemanya. Ang paghati-hating ito ang nagmarka sa buong dekada. Ganoon din ang nangyari sa iba pang mga bansa. Sa Poland, kung saan ang antisemitismo ay opisyal din, nagkaroon ng mga kontak ang mga grupong sionista at mga autoridad. Tinalakay ang posibilidad na libu-libong mga Hudyo ang makakalabas ng bansa patungong Palestina. Ang gobyernong Polish ay tumingin ng mabuti sa opsyong ito.
Mas kaunting mga Hudyo sa kanilang teritoryo at mas maraming impluensya sa gitnang silangan ay mga benepisyong estratehiko. Sa Romania, ang mga lider ng Sionista ay nagsikap ng mga katulad na kasunduan. Ang sitwasyon doon ay hostile din. Nagpapataw ng mga limitasyon ang mga autoridad sa partisipasyon ng mga Hudyo sa pampublikong buhay. Dahil dito, nagpanukala ang mga Sionista ng isang solusyon, organisadong emigrasyon, kasabay ng teknikal at pang-agrikulturang pagsasanay upang mapadali ang integrasyon sa Palestina. Sa maraming mga kaso, ang mga rehime ng antisemitismo ay tumulong pa sa pagsasanay ng mga emigrante. Sa Alemanya, halimbawa, may mga bukirin kung saan ang mga kabataang Hudyo ay tinuturuan kung paano magtanim ng lupa bago umalis. Pinayagan ng mga SS ang operasyon ng mga ito hanggat nakatulong sa pagpapabilis ng pag-alis. Ang mga lugar na ito ay binabantayan at nire-regulate, ngunit gumagana. Malinaw ang paradodya. Ang mga parehong tao na nagtataguyod ng mga batas upang iwasan ang mga Hudyo ay nakipagtulungan sa ilang mga kaso sa mga organisasyong nagtuturo sa kanila kung paano mabuhay sa labas ng bansa. Hindi dahil sa simpatiya, dahil sa kaginhawahan. Para sa mga Nazi, bawat Hudyo na umalis ay isang problema na nabawasan. Para sa mga Sionista, bawat pag-alis ay isang hakbang patungo sa pagbuo ng Estado. Sa Italy, sa ilalim ng gobyerno ni Mussolini, nagkaroon din ng mga kontak. Bagamat ang rehime ng mga fasyista ay nagpatupad ng mga batas lahi noong 1938 bago nito ay pinayagan ang mga aktibidad ng Sionista. Pati ang pagbubuo ng mga grupong kabataan na nagsasanay para mag-emigrasyon patungong Palestina. Sa ilang pagkakataon, pinahintulutan pa ng gobyerno ang paggamit ng mga pasilidad para sa mga layuning iyon. Ang lohika sa likod ng mga alyansang ito ay magkapareho. Parehong nais ng dalawang panig na umalis ang mga Hudyo. Ngunit magkaiba ang kanilang mga dahilan. Ang isa ay naghahangad na alisin ang kanilang presensya. Ang isa naman ay nais magtayo ng isang patriya. Dito lang sila nagkakasundo. Ngunit mataas ang presyo sa politika. Maraming nasa kilusang Sionista ang tumuligsa sa mga kolaborasyong ito. Sinasabi nilang ito ay mga hindi katanggap-tanggap na kompromiso sa mga mapangapi na rehimen. Sa mga pulong na pangloob, tinatalakay kung moral na makipagnegosasyon sa mga gobyernong nilalait at pinapersecute ang kanilang mga komunidad. Ngunit ang kagyat na pangangailangan ay higit na matimbang. Bawat pagkaantala ay nangangahulugang bagong mga pag-aresto, pananakit o mga restriksyon. Ang prioridad ay iligtas ang mga tao, hindi ang magwagi sa mga etikal na debate. Ang mga negosasyon ay puno ng tensyon. Sa Berlin, ang mga kinatawan ng Sionista ay nakipag-usap sa mga opisyal ng Ministry of Economy at SS. Mayroong pagkakasuspetsa sa bawat isa, mga kondisyon na nagbabago bawat linggo at patuloy na pagmamanman. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili ang kasunduan ng ilang taon. Sa panahong iyon, mga 60,000 Hudyo mula sa Alemanya ang nag-emigra patungong Palestina sa ilalim ng balangkas ng Haabara. Marami ang nagdala ng mga makinarya, kagamitan o mga kalakal. Nakatulong ito upang patatagin ang ekonomiya ng mga pamayanan ng mga Hudyo sa British Mandate. Gayunpaman, hindi lahat ng umalis ay nagawa ito ng matiwasay. May mga presyon, pagbabanta at ekstorsyon. Sa maraming mga kaso, ang gobyernong Aleman ay nagpatupad ng mga espesyal na buwis o kinokolekta ang bahagi ng kapital. Ang iba ay pinilit na mag-donate ng mga halaga sa mga pro-Nazi na organisasyon bago makuha ang permiso para umalis. Ang sitwasyon ay puno ng kontradiksyon. Habang pinag-uusapan ang paglipol, may mga pag-apruba ng mga permiso sa imigrasyon. Isa itong yugto ng paghahalo sa pulisya ng Nazi. Hindi pa ipinatutupad ang pangwakas na solusyon, ngunit nagsimula ng ipatupad ang mga mekanismo ng eksklusyon at mass expulsion. Ang epekto ng kasunduan ay malaki, parehong sa loob ng Alemanya at sa labas. Sa mga komunidad ng mga Hudyo sa buong mundo, nagsimula ang isang matinding diskusyon. Ang ilan ay itinuturing ang kasunduan bilang isang pagtataksil. Ang iba naman ay ipinagtanggol ito bilang isang pangangailangan. Malalim ang pagkakahati
at nagmarka ito ng isang linya sa pagitan ng mga nagpo-promote ng boycott at mga nagbigay prioridad sa paglisan mula sa Alemanya, kahit na ito ay nakipagkasundo sa kaaway. Sa Palestina, ang mga imigrante ay dumating na may teknikal na kasanayan at pagsasanay sa pagsasaka. Pinayagan silang makapasok agad sa mga kibbutz o sa mga kooperatiba. Marami sa kanila ang mga kabataang may edukasyon na may kaalaman sa inhinyeriya, medisina o pamamahala. Ang kanilang kontribusyon ay mahalaga sa pagpapatibay ng mga estruktura ng lipunan na sa kalaunan ay magiging pundasyon ng hinaharap na estado. Ang ilan sa mga imigrante ay nagdala rin ng sapat na kapital upang magtayo ng mga negosyo, workshop o industriya. Hindi lamang ito lumikha ng trabaho, kundi nagpatibay ng ekonomikong kasarili ng mga pamayanan. Lumago ang kapasidad na produksyon at kasama nito ang pangunahing infrastruktura, mga daan, tirahan, ospital, paaralan. Samantalang sa Europa, ang iba pang mga bansa ay nagmamasid sa modelo ng Alemanya at nagsimulang mag-explore ng mga alternatibo. Sa Hungary, ang mga lider sionista ay nagsimula ng mga kontak sa mga lokal na autoridad upang makakuha ng mga permiso para sa paglabas ng mga Hudyo sa malakihan. Sa ilang mga kaso, ang mga gobyerno ay nagtakda ng mga katulad na kondisyon, paunang bayad, pagtalikod sa mga ari-arian o bahagyang pagbigay ng kapital. Dumami ang mga ruta ng paglabas. Ang ilan ay dumaan sa Danubyo patungong Romanya at mula doon sa Dagat Itim. Ang iba naman dumaan sa Greece at Turkey. Mahaba at mapanganib ang biyahe, ngunit para sa marami, ito na lamang ang tanging posibleng labasan. Ang mga organisasyong sionista ay nagtatag ng mga opisina sa mga pantalan, mga estasyon ng tren o mga konsulado. Ang kanilang trabaho ay mag-asikaso ng mga visa, magbigay ng mga permiso at magbigay ng mga pangunahing gabay sa paglalakbay. Sa maraming pagkakataon, ang mga lokal na autoridad ay tahimik na nakipagtulungan. Alam nilang ang presensya ng mga Hudyo sa kanilang mga teritoryo ay itinuturing na isang pampulitikang problema. Ang organisadong paglisan ay nagpapagaan ng mga internal na tensyon at kung sa daan ay nawawala ang presyur sa lipunan, mas mabuti. Ang Nazi propaganda ay may bahagi rin sa papel na ito. Ipinakita ang kasunduan bilang patunay na ang Alemanya ay hindi naghahangad na pumatay ng mga Hudyo, kundi ibalik sila sa kanilang lugar. Ginamit ito bilang isang panlabas na argumento laban sa ibang mga bansa na kumondena sa pag-uusig. Sinabi nila na ang mga Hudyo ay umaalis sa kanilang sariling kagustuhan at pinapayagan silang mag-emigrate na may tulong. Ngunit sa likod ng kwento na yon ay isang makina ng presyon, kontrol at takot. Habang lumilipas ang panahon, nagbago ang kapaligiran. Habang ang mga patakaran ng Nazi ay naging mas agresibo, ang espasyo para sa mga kasunduan ay lumiit. Pinatigas ng mga autoridad ang mga kinakailangan. Ang mga kwota ng emigrasyon ay pinutol. Ang mga kontak ay naging mas mahirap. Noong 1938 sa Kristallnacht, nagsimulang humina ang kasunduan ng transfer. Gayunpaman, sa ilang bilog ng mga Nazi, nakikita pa rin itong kapaki-pakinabang, hindi dahil sa humanismo, kundi dahil sa estratehiya. Ang pagpapalayas ng mga Hudyo ng walang mga legal na alitan habang ipinagbibili ang mga produktong Aleman sa proseso ay patuloy na kapaki-pakinabang. Ngunit ang mga maaari lamang makinabang ay lalong naging kakaunti. Tumaas din ang tensyon sa loob ng kilusang sionista. Ang ilang mga lider ay nagtatanggol na hindi na dapat makipag-ugnayan sa Nazi regime. Ang iba naman ay naniniwala na ang anumang paraan ay valid basta't nagpapahintulot ng pagliligtas ng mga buhay. Ang diskusyong ito ay walang malinaw na resolusyon. Ang bawat komunidad, bawat leader at bawat emigrante ay naranasan ito mula sa kanilang sariling pangangailangan. Sa mga dokumento ng ahensya ng mga Hudyo, may mga sulat, ulat at mga aktang mga pulong na tinatalakay ang dilemang ito. Karamihan ay nagkakaisa na hindi ito isang ideal na opsyon. Ngunit ang kakulangan ng suporta mula sa internasyonal na komunidad, ang kahirapan sa pagkuha ng mga visa at ang pagsulong ng antisemitismo ay naging dahilan kung bakit naging imposibleng maghanap ng ibang mga labasan. Pinili nila ang kung anong mayroon.
Sa mga teritoryo na kontrolado ng Great Britain tulad ng Palestina, ang mga patakarang pang-imigrasyon ay naging mas mahigpit. Ang White Paper ng Britanya ay malupit na nilimitahan ang pagpasok ng mga Hudyo. Ito ay nagpilit sa marami na maghanap ng mga illegal o semi-legal na paraan. Ang mga barko na puno ng mga pamilya ay tumatawid sa dagat Mediteraneo nang walang mga papeles, nanganganib na madakip o maibalik. Sa kontekstong ito, ang mga kasunduan sa mga antisemitikong rehimen ay kumuha ng ibang kahalagahan. Sa maraming kaso, ito ang tanging tunay na pagkakataon upang makaligtas bago pa huli. Hindi ito ginagawa para sa etikal na tamang hakbang, ngunit ito ay nagiging nauunawaan. Nang sumabog ang digmaan, ang posibilidad na magpatuloy ang negosasyon ay naglaho. Isinarado ang mga hangganan. Huminto ang mga tren. Ang mga kontak ay naaresto o pinatay. Ang mga nandoon na sa daan ay kailangang magtago o magpalit ng identidad. Natapos na ang yugto ng mga kasunduan. Ang natira ay isang halo ng mapait na alaala at mga kwento ng kaligtasan. Ang ilan sa mga nakarating sa Palestina sa ilalim ng sistemang ito ay ikinukwento ang kanilang mga karanasan, mga taon pagkatapos. Marami sa kanila ang umamin na ang desisyon ay mahirap. Ngunit alam din nilang kung hindi sila umalis, magtatapos sila sa isang concentration camp. Ang mga kritisismo sa kasunduan ng transfer ay nagpapatuloy ng mga dekada. Ang ilang mga historiador ay tinitingnan ito bilang isang pagtataksil. Ang iba naman ay bilang isang desperadong taktika. Ngunit ang katotohanan ay pinayagan nitong makaligtas ang libu-libong tao mula sa isang malupit na kapalaran. At nakatulong din ito sa pagpapalakas ng mga estruktura na magiging bahagi ng Estado ng Israel. Ang paradoksong iyon ay nanatili sa mga dokumento. Sa isang banda, ang pakikipagtulungan sa isang rehimen na nagtutulak ng antisemitismo. Sa kabilang banda, ang pagtatayo ng isang kanlungan para sa mga pinapahirapan, isang pansamantalang alyansa na pinapalakas ng pangangailangan at kontradiksyon. Wala sa mga iyon ang nakapagdilimi ng kasunod na pighati, ngunit ipinakita nito na sa kalagitnaan ng kaguluhan, may mga naghahanap ng paraan upang lumaban kahit na ito ay nakipag-ayos sa kaaway. Isang hindi komportabling estratehiya, ngunit para sa marami ito lamang ang tanging magagawa nila. Ganito nagtapos ang kasunduan sa pagitan ng mga Nazi at mga Zionista mula sa eksilyo hanggang sa mga kampo ng paglipol. Sa mga unang taon ng rehimen ng Nazi, ang pangunahing plano ay pwersahing palayasin ang mga Hudyo mula sa bansa. Ang karahasan, mga batas, ang ekonomikong at sosyal na paghiwalay, lahat ay naglalayong pilitin silang umalis. Para dito, ang kasunduan sa transfer ay nagsilbing isang kapakipakinabang na kasangkapan. Pinapayagan nitong maalis ang mga Hudyo mula sa Alemanya, mailipat ang kapital at mapalakas ang mga eksportasyon. Mula noong 1933 hanggang 1935, ang daloy ng mga emigrate papuntang Palestina ay lumaki. Libu-libong tao ang umalis taon-taon na may bahagi ng kanilang mga ari-arian. Ang mga autoridad Aleman ay pinadali ang mga proseso. Ang mga Zionistang opisina ay nagtrabaho gamit ang mga opisyal na permiso. Ang sistema ay minomonitor at inaprubahan ng Ministry of Economy. Sa kabila ng mga panloob na tensyon at panlabas na pagsaway, pinanatili ng rehimen ang operasyon ng kasunduan. May mga sektor na ipinagtanggol ito para sa mga praktikal na dahilan. Pinapayagan nitong makaalis ang mga Hudyo nang walang gulo, walang dayuhang interbensyon at may ekonomiyang benepisyo. Ngunit hindi magtatagal ang yugtong iyon. Noong 1996, nagsimula nang magbago ang sitwasyon. Sa loob ng aparato ng Nazi, nagsimulang magtanong ang mga mas radikal na grupo ukol sa kasunduan. Sinasabi nilang ang pagtulong sa mga Hudyo na umalis, kahit pa para pumunta sila sa malalayong lugar, ay isang pagkakamali. Ayon sa kanila, pinapalakas nito ang proyektong Zionista. Ang ilang opisyal ng partido ay humiling ng agarang pagtatapos ng kasunduan. Kasabay nito, lumalala ang hidwaan sa Palestina.
Ang pag-aalsa ng mga Arabo laban sa pamamahala ng Britanya ay nagdulot ng tensyon sa mga pamayanang Hudyo. Ang presensya ng mga imigranteng Aleman ay nagsimulang makita bilang bahagi ng problema. Sa Berlin, may ilang diplomatiko ang nag-aalala na ang ugnayan sa Zionismo ay makakasira sa relasyon sa mundo ng mga Arabo. Noong 1937, tumaas ang mga pag-atake sa mga pamayanang Hudyo sa Alemanya. Bagamat patuloy ang kasunduan, naging mas mahirap itong ipatupad. Tumaas ang mga hadlang sa bureokrasiya. Bawas ang mga kuwota ng pag-alis. Mas mabagal o tuluyang tinanggihan ng mga autorisasyon. Ang radikalisasyon ng rehimen ay bumilis matapos mabigo ang pagtatangka na ganap na iaryanisado ang ekonomiya. Maraming negosyanteng Hudyo ang pinilit magbenta o iwan ang kanilang mga negosyo. Ngunit hindi nito nalutas ang problema para sa mga autoridad. Nandoon pa rin ang populasyon. At ang kasunduan sa transfer, bagamat kapaki-pakinabang, ay hindi kayang alisin ang bansa sa bilis na hinihingi ng retorika ng partido. Ang presyon sa mga organisasyong Hudyo ay tumaas. Ang ilang mga opisina ay isinara. Ang mga pondo na nakatago sa Alemanya ay mabagal dumating sa kanilang destinasyon. Ang pagkakataon para sa negosasyon ay bumawas ng husto. Nagsimula ng manghimasok ang mga autoridad Aleman sa mga proseso ng migrasyon, pinipili kung aling uri ng mga Hudyo ang maaari at hindi makaalis. Sa ganitong konteksto, sinubukan ng mga lider ng kilusang Zionista na panatilihing buhay ang kasunduan. Alam nila na, sa kabila ng lahat, ito lamang ang tanging legal na daan para makalabas ng bansa na may kaunting pera. Ang anumang ibang ruta ay hindi tiyak, mapanganib o tuluyan ng isinara. Gayunpaman, ang mga pagkakataon ay lumiliit. Ang sitwasyon ay sumabog noong Nobyembre 1938. Ang tinatawag na gabing mga basag na salamin ay nagmarka ng simboliko at praktikal na pagtatapos ng kasunduan. Sa gabing iyon, libu-libong mga tindahan, sinagoga at tahanan ang winasak. 12 ng mga tao ang namatay. Dahan-dahang kalalakihan ang ipinadala sa mga kampo ng konsentrasyon. Ito ay isang malinaw na senyales na hindi na ang layunin ay ang migrasyon, pumunta na sa ibang yugto. Pagkatapos ng gabing iyon, nagbago ng buo ang atmosfera. Ang takot ay naging ganap. Ang mga opisina ng mga Hudyo ay nagsarang lahat. Ang mga ugnayan sa mga autoridad Aleman ay naputol. Ang anumang hakbang na migrasyon ay nakita bilang pagtataksil o pakikipagtulungan. Hindi opisyal na kinansela ang kasunduan, ngunit naging walang silbi ito. Isa-isa, nagsara ang mga ruta ng pag-alis. Ang mga bansang dati ay tumatanggap ng mga refugee ay nagsimulang magtakda ng mga limitasyon o tanggihan ng pagpasok. May mga kwota na ang Palestina, pinalakas ng Estados Unidos ang kanilang mga pamantayan. Naglagay ng mga restriksyon ang Latin America. Ang silangang Europa, sa ilalim ng presyon ng Alemanya, ay isinara ang kanilang mga hangganan. Habang ang POK ay pinalapit, ang mga natirang nasa Alemanya ay nagsimulang maghanap ng mga alternatibong ruta. Ang iba ay nagpapanggap ng mga dokumento. Ang iba ay tumakas gamit ang mga ilegal na ruta. Ngunit ang espasyo ay napakaliit. Ang mga listahan ng paghihintay sa mga konsulado ay malalaki. Ang mga kwota ay kaunti. At ang pang-uusig ay lalong lumala. Sa mga talaan ng kilusang Zionista ay may mga record ng pagbagsak. Mga liham, telegrama, mga mahahalagang pulong. Ang mga namamahala sa mga opisina sa Berlin, Hamburg o Frankfurt ay humihingi ng mga instruksyon. Inihahatid nilang hindi na nila kayang mag-operate. Ang mga tagapamagitan ay inaresto. Ang mga bangko ay ipinagkait ang mga pondo. Ang presyon ay hindi na kayang tiisin. Ang global na pamumuno ng Zionista ay sinubukang panatilihing bukas ang anumang daan. Humiling sila sa mga gobyernong kaalyado, naghanap ng mga exception. Ngunit ang kapangyarihan ng rehimen ng Nazi na pigilan ito ay ganap. At ang kalooban ng mundo upang tumulong ay napaka-limited. Ang pagkabasag ng kasunduan ay nagpakita rin ng mga limitasyon ng modelo. Naging kapaki-pakinabang ito habang pinayagan ito ng rehimen.
Ngunit nakadepende ito ng buo sa kalooban ng mga autoridad Nazi. At nang magbago ang kaloobang iyon, wala nang paraan para panatilihin itong buhay. Mula noong 1939, hindi na isinasaalang-alang ng patakaran ng rehimen ang mga posibleng paglabas. Nagbago ang mga prioridad, ang dating itinuturing na solusyon ay tinanggihan na. Ang ideya ng pagpapalayas ay pinalitan ng konsepto ng pagkulong at pagpaparusa. Nagsimulang tumanggap ng mas maraming tao ang mga kampo ng konsentrasyon. Tumaas ang mga pag-aresto. Itinigil ang mga permiso para sa paglalakbay. Hindi na tumanggap ng mga aplikasyon ang mga embahada ng ibang bansa mula sa mga Alemanong Hudyo. Ang pagsasara ay ganap. Walang lumalabas at ang mga sumubok ay pinarusahan. Hindi na kailangan ng pamahalaang Aleman ang kasunduan. Nakamit na nila ang mga benepisyong pangkalakalan noon. Naway nabawasan ang mga panloob at panlabas na tensyon. Ngunit sa pagdapo ng digmaan sa kanilang mga horizon, pinalakas ang estratehiya. Ipinagbawal ang mga kontak sa mga organisasyong Hudyo. Itinuturing na direktang banta ang Sionismo. Sa Palestina, ang mga kaunti lamang na nakarating ay namumuhay na may pag-aalinlangan. Marami sa kanila ay nawalan ng mga kamag-anak. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa Alemanya. Ang mga bulong-bulungan ay lumalaki. Ngunit ang tunay na impormasyon ay nahirapan dumating. Gayunpaman, alam nila na ang daan na nagligtas sa kanila ay hindi na umiiral. Sa mga dokumentong panloob ng rehimen, may mga tala ukol sa mga debate hinggil sa kasunduan. May ilang mga opisyal na patuloy na ipinaglalaban ito. Sinasabi nilang kapaki-pakinabang ito upang walang mga Hudyo sa Alemanya. Ngunit ang nangingibabaw na pananaw ay iba. Inaasahan nila na ang anumang paglabas ay isang kahinaan. Dapat magbayad ang mga Hudyo. Wala silang karapatang magkaroon ng anumang opsyon. Mula noong 1939, ang mga galaw ng populasyon ay kontrolado ng mga SS. Wala nang ibang organisasyon ang may kapangyarihan. Ang mga naunang kasunduan ay wala ng halaga. Ang lahat ay dumadaan sa mga ahensya ng seguridad. At ang utos ay malinaw, arestuhin, ikategorya at ihiwalay. Ang pagbabago ay matindi. Mula sa isang patakaran ng nakatanim na paglabas, naging ganap na pagkulong. At pagkatapos, naging sistematikong pagpatay. Ang mga estruktura na ginagamit noon upang mangibang bansa ay tinanggal. Ang mga network ng tulong ay pinaghahanap. Ang mga lider ng mga Hudyo na nakipagkasunduan sa mga Nazi ay inaresto o pinatahimik. Ang mga alaala ng mga nakaligtas sa panahong iyon ay nagpatibay. Binanggit nila ang mga tanggapang isinara, mga kalye na walang tao, mga itim na listahan, mga tren na hindi na nagdadala sa mga hangganan kundi sa mga kampo, mga pasaporte na walang silbi at mga visa na pinalitan na. Lahat ng bagay ay nagbago sa isang maikling panahon. Ang mga ulat ng intelihensya mula sa Britanya ay nagpakita ng katapusan ng kasunduan. Inobserbahan nilang tumigil ang mga daloy mula sa Alemanya. Hindi na gumagalaw ang mga ahensyang Sionista. Hindi na rin nagproseso ang mga konsulado ng Alemanya ng mga dokumento. Ang pagkakalat ay ganap. Sa Palestina, ang mga bagong dating ay nagkwento ng mga kwento ng pagkawasak, ng mga tindahang ninakaw, mga kapitbahay na nawala, mga kamag-anak na pinagbuhusan. Hindi na nila tinatalakay ang mga proseso o kasunduan. Tinutukoy nila ang takot, ang panguusig, ang desperasyon. Ang kasunduan sa pagitan ng mga Nazi at Sionista na naging kapaki-pakinabang sa loob ng ilang taon ay inilibing ng walang paalam. Walang formal na deklarasyon, walang anunsyo. Tumigil lamang ito. Pinalitan ito ng isang lohika ng digmaan, ng pag-aalis, ng ganap na pagtanggi. Ang huling ulat hinggil sa kasunduan ay mula huling bahagi ng 1938. Mula noon, ang mga record ay nawala. Hindi na dumating ang mga sulat. Hindi na na-update ang mga balanse sa bangko. Ang linya ng telepono sa pagitan ng Berlin at Jerusalem ay nanatiling tahimik. Ang katapusan ng kasunduan ay nagdulot din ng pagbabago sa kolektibong memorya. Sa loob ng mga dekada, marami ang nag-iwas na pag-usapan ng paksa.
Ang mga nakibahagi sa negosasyon ay inakusahan o ipinagtanggol ang sarili. Tinalakay kung ito ba ay pakikipagtulungan o pagtakas. Ngunit para sa mga nakaligtas, ito ay isang lifeline. Sa paglipas ng panahon, kinuha ng mga historiador ang mga dokumento. Inbuo nila ang mga pagpupulong, mga sulat, mga lihim na kasunduan, at napagtanto nila na ang isang bagay na tila imposibleng mangyari ay nangyari. Ang mga Nazi at Sionista, dahil sa magkaibang dahilan, ay nakipagtulungan ng ilang panahon. Ang panahong iyon ay natapos ng bigla, hindi dahil sa mutual na kagustuhan, kundi dahil sa radikal na pagbabago ng isang rehimen na hindi na naghahangad ng pagpapalayas, kundi ng pag-aalis. Mula noon, ang tadhana ng mga Hudyo na natira sa Alemanya ay nagbago magpakailanman. Ipinakita ng kasaysayan ng kasunduan na ang mga desisyon sa politika ay hindi palaging sumusunod sa isang matatag na lohika, na ang mga hindi inaasahang alyansa ay maaaring magtagumpay sa ilalim ng matinding presyon. Ngunit ipinakita din nito na kapag ang kapangyarihan ay nagiging ganap, wala ng kasunduan ang makaliligtas. Ang pagsasara ng kanal ng paglipat ay nag-iwan sa libu-libo na walang labasan. Marami sa kanila ang nagtapos sa mga kampo. Ang iba ay nagtago. Ang iba ay sumubok na tumakas ng walang tagumpay. At ang mga nakalabas sa oras ay dala ang pagkakasala ng pagpapabaya sa mga naiwan. Sa mga sumunod na testimonya, ang alaala ng kasunduan ay lumilitaw bilang isang bagay na malabo. Ang iba ay nakikita ito bilang pagtataksil. Ang iba naman ay estratehiya. Ngunit lahat ay nagkakaisa sa isang bagay. Ito ay isang saglit na bintana na, nang magsara, ay nagmarka ng simula ng katapusan. Ang kasunduan ng paglilipat ay hindi isang pangwakas na solusyon. Isa lamang itong pansamantalang patch. Nang ito ay masira, wala ng kapalit. Hindi na naghahangad ng mga Nazi na makipagnegosasyon kundi upang sirain. At sa bagong konteksto na iyon, wala ni isang organisasyon ang nakapaglaban. Ang katahimikan na sumunod sa pagtatapos nito ay kasing lakas ng ingay na dulot ng kanyang pag-iral. Ang makina ng pagpatay ay hindi nag-iwan ng puwang para sa mga kasunduan. Tanging mga listahan, tren, numero at mga hurno lamang. At sa mundong iyon, wala nang iba pang posibleng kasunduan. Mula sa kanyang mga unang akda, itinuturing ni Hitler ang Sionismo bilang isang taktikal na maniobra ng internasyonal na Hudaismo, hindi bilang isang tapat na proyekto ng pagbabalik sa isang sariling bayan. Sa Mein Kampf, isinulat niya na ang mga Hudyo ay hindi naghahanap ng isang lupa upang manirahan, kundi isang base para sa kanilang mga operasyon. Para sa kanya, ang Palestina ay hindi ang solusyon sa problema, kundi isa pang bitag. Sa mga unang taon ng Ikatlong Reich, pinayagan ng rehimen ang ilang kasunduan sa pag-emigra kasama ang mga lider Sionista tulad ng kasunduan sa paglipat. Ngunit ang kasunduang iyon ay hindi nagpapakita ng pagtanggap sa Sionismo. Layunin lamang nila na mailabas ang mga Hudyo mula sa Alemanya. Ginamit ng mga Nazi ang kilusang Sionista bilang kasangkapan upang walang Hudyo sa Europa, hindi upang mapadali ang pagbuo ng isang estado. Sa oras na nagsimulang maging posible ang ideya ng isang tunay na estado ng mga Hudyo, tinapos ng rehimen ang anumang pakikipagtulungan. Nang ang mga puwersang Nazi ay umatake patungong Hilagang Afrika at nagplano na pumasok sa Palestina gamit ang Afrika Corps, naghanda sila ng isang espesyal na unit ng pagpatay, ang Egyptian Einsatzgruppe. Malinaw ang layunin. Kung makarating ang Alemanya sa Palestina, isasagawa nila ang parehong plano tulad ng sa Poland, Ukraine o Lithuania. Walang puwang para sa isang estado ng mga Hudyo o para sa kanilang mga mamamayan. Kasabay nito, ipinakalat ng makina ng propaganda ng mga Nazi ang mga mensaheng anti-Sionista sa Arabic upang maimpluwensyahan ang mundo ng Islam. Ginamit nila ang mga radio station, mga polyeto at mga talumpati na may parehong nilalaman tulad ng sa Europa. Ang ideya na ang Hudaismo, sa anumang anyo, liberal, relihiyoso o Sionista, ay isang istruktural na banta. Kahit na ang ilang sektor ng Sionismo ay naghanap ng mga taktikal na alyansa sa mga rehimen ng antisemitiko,
Hindi kailanman itinigil ng mga Nazi na ituring ang Sionismo bilang bahagi ng isang global na kalaban. At nang isara ang mga huling daan ng paglabas mula sa Alemanya, nagbago ng buo ang plano. Hindi na nila nais na palayasin ang mga Hudyo, kundi ganap na silang lipulin. Mula noon, ang lahat ng ekspresyon ng Sionismo ay pinagsamantalahan kasama ang natitirang populasyon ng mga Hudyo. Kaya, kung si Hitler ay makakakita ngayon ng isang independenteng estado ng mga Hudyo, may armadong lakas, isang advanced na ekonomiya at kinikilala ng iba pang mga kapangyarihan, ang kanyang reaksyon ay hindi magiging gulat o pagtanggap. Magiging ganap na galit ito. Para sa kanya, ang estado na iyon ay ang pinakamasamang patunay ng lahat ng kanyang sinubukang iwasan. Maiintindihan niya ito bilang pagkonsolida ng tinatawag niyang global na banta. At ang kanyang tugon, kung siya ay may kapangyarihan, ay hindi magiging iba kaysa sa ginamit sa Europa, susubukan niyang sirain ito. Hindi nakikita ni Hitler ang Sionismo bilang isang solusyon. Nakikita niya ito bilang isa pang harapan ng kanyang tinukoy na pangunahing kaaway. At ang isang estado ng mga Hudyo na may teritoryo, hukbo, sariling gobyerno at mga internasyonal na alyansa ay magiging para sa kanya ang tuktok ng lahat ng laban ng kanyang ideolohiya mula pa sa simula.